Ay, magandang umaga po. At pag-usapan natin itong medyo masalimuot. Masalimuot po na topic. Ang tanong ko ngayon ay sa dahilan na 4 ang kabuuang reklamong impeachment ang aktual na isinampa sa Office of the Secretary General ng House of Representatives. Ang tanong ngayon ay pagkatapos na ginamit ng House of Representatives ang pang-4 na reklamo, pwede bang sabihin na yung pagbabawal ng ating konstitusyon na sa pagsampa ng mahigit sa isang reklamo sa loob ng isang taon ay pwede nang sabihin na meron na? O di kaya bawal na ba kaya yung pang-4 na impeachment complaint? Okay? So pag-usapan natin yan. So, ngayon, bago magpag-usapan natin, magsimula muna tayo sa tinatawag na anong sinasabi ng ating konstitusyon, ng pinakamataas na batas. Basahin natin sabay na sabay ang konstitusyon. Sabay-sabay tayo mag-analisa. Okay? O, sabi ni Super Ma'am Shea, magandang umaga, nakagoksi daw ako. Okay. So, ito po ay buksan natin. Konstitusyon. Ang konstitusyon na ito na provision ng na nauukol para sa impeachment ay ang Article 11, Section 3 ng Constitution. At nagsasabi rito, basahin natin, Section 1. Section 3 pala, Paragraph 1. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So, sinasabi na ang tinatawag natin na kongreso o mababang kongreso ay siyang may solo, ang may tanging kapangyarihan na magsabi kung paano magsimula ng kaso ng impeachment. Okay? Kung paano magsimula, ibig sabihin nun, ang ating konstitusyon ay nagsasabi na hindi klaro anong ibig sabihin ng initiate o sa pagsimula ng kaso ng impeachment. Basta kay ibang opisina sa pamahalaan natin ay walang kapangyarihan po na magsimula ng impeachment. Ang pwede lamang gawin ng ibang tao ay magsampa ng reklamo. Tawagin natin ng impeachment na reklamo, reklamo lang, hindi pa yan impeachment. I-restrict natin ang impeachment sa sinasabi na kapag inaprubahan na ng Kongreso by at least 1/3 of the members of the House of Representatives, ay ibig sabihin may impeachment na tayo na hawak na isasampa na lang sa Senado. Ganon po yon. Pero ang tinatanong initiate, iba yung initiate, iba yun pag sinabi mo na napag-usapan na at inaprubahan ng 1/3 na members para isampa sa Senado. Yan ang unang problema natin ay ang konstitusyon mismo natin ay hindi klaro magsalita. So sa gitna ng walang kaklaro pagsalita, ano ang ating titingnan? So pag-aralan po natin. Kasi tayo pong mga mamamayan, abogado ka man o hindi, obligasyon mo po na malalaman ang tumatakbo. O next to, ang kasunod na ating titingnan, paragraph 2, nagsasabi siya, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives. Kapag sinabi na member, yun yung congressman. Yan yung congressman na tinatawag natin lagi. So, sa ngayong panahon, ang congressman dalawang uri. May congressman na bakla, hindi pala bakla. May congressman na party list, may congressman na nasa distrito. Ay, pardon na lang, pardon kay congressman or congresswoman Romana, wala, I do not mean anything.
So, ulitin ko lang, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member of the House of Representatives. Yan ang sinasabi. So nakikita mo sa paragraph 2, nagsasabi verified complaint. Sa paragraph 1, cases of impeachment. Ang pinag-usapan, kaso ng impeachment. Sa paragraph 2, verified na reklamo lang. Ano bang ibig sabihin ng verified? Ang reklamo, matatawag mong verified kung na-verify ka. So paano ba sa batas o sa konstitusyon nagbe-verify ka sa isang reklamo? Ganito po 'yan. Tawagin mong na-verify ka ang reklamo kung nabasa na ng nagreklamo. Yung pumirma na nagreklamo, nabasa mo ba yung reklamo mo? Yan ang unang tanong. Ni-verify ka sa kanya kung nabasa niya. Pangalawang tanong sa kanya, pagkatapos mong babasa, naintindihan mo ba? Yan ang pangalawang tanong sa verify ka. Kung naintindihan niya, siyempre kung nabasa niya, hindi pwede sabihin na na-verify ka just because nabasa. Kailangan naintindihan niya, na-verify niya para alam niya kung paano, kung may makita siyang mali, baguhin niya. Kung makita siyang kulang, dadagdagan niya. Kung nakita niyang dapat may burahin, burahin niya. So, ganun ang ibig sabihin ng verify ka. Sa una, 1, kung nabasa ba ng buong buo. Number 2, naintindihan ba? Sa kasunod na tanong. So, ang mga sinasabi mo ba dito, siyempre, pwede mong sabihin, imbento lang ang kwento. So, kung imbento ang kwento, pwede mo sabihin na walang kwenta yan. Kumbaga parang ang nangyari ay niluluko mo lang ang tao. 'Di ba? So, gano'n, ano ang gagawin natin? So, ang gagawin naman yan is, paano patunayan? Siyempre, wala pa namang paglilitis dyan, hindi mo na kaagad mapatunayan kung totoo o hindi. So, kaya nga, ang tanong na lang, na ina-assure ng konstitusyon, kailangan kukunin natin sa nagreklamo kung meron ba siyang basihan sa kanyang reklamo. Kasi maraming magreklamo na pwede gawa-gawa lang eh. So ngayon, pagka ganon, ano ang tatanong? Oh, ito mga sinasabi mo ba rito sa reklamong ito ay mga totoo? O yun. Siyempre, kailangan sabihin niya totoo. Kung hindi, hindi tatanggapin. Ganun ho kasimple. Walang reklamo kung hindi totoo. Pero pag sinabi niya totoo, hindi pa natin masasabi kung talagang totoo. Kung talagang totoo, doon natin makikita sa paglilitis. Pero ang una lang gagawin ay tatanungin na siya, are you assuring us na totoo ito? Kasi kapag inassure niya, panghawakan natin ang salita ng congressman at saka ng nagreklamo na totoo sinasabi nila. Kasi oras na mapatunayang hindi totoo, sila naman ngayon ang babalikan. So anyway, what is important is, tanungin sa kanila kung tinatayuan ba nila na totoo ang reklamo. Yan ang pangatlong tanong. Pang-apat na tanong, may mga dokumento rito, may ibang binanggit dito na iba pwedeng sabihin na hindi mo alam, pero may dokumento kang ginamit na suportahan. So, ang ibang mga reklamo maliban doon sa mga binanggit mo na sinabi mo na alam mo na personal na totoo, ay ano naman yung iba na hindi mo alam personal na totoo? Sasabihin niya, mayroon po akong mga dokumento, authentic documents na magsuporta sa aking aligasyon. O yan. So pang-apat na verifikasyon na tanong yon. So pang-5 na verifikasyon na tanong, kung susundin natin ang utos ng Supreme Court, binago na kasi ng Supreme Court, dinagdagan. Pinapatutunayan mo ba? Tinatayuan mo ba? Hindi pinatutunayan, kundi tinatayuan mo ba? Are you standing firm na yung reklamo mo ay hindi pangharas at may hawak kang ebidensya na para mapatunayan mo? Yan lamang ang tanong. So, 5 tanong na yan. Kailangan masagot yan para sabihin mo na verified ang complaint. Okay? So, ngayon,
tingnan natin ulit. Ngayon, bago ako tutuloy sa pangatlong step, pangatlong proseso, nais ko muna pansinin yung verification na ginawa ng House of Representatives. Naku, hindi nasunod. Ang ginawa nila, ang pinirmahan sa dulo, alam to ni Attorney Pilayo, tsaka ni Attorney Ambit Abad, tsaka ni Attorney Manny Topacio, Attorney Manny Zaiz. Oh. Tsaka si Attorney, Attorney Sabari. So, ano ang nangyari? Ang nangyari po ay ang pinirmahan ng mga congressmen sa dulo ang nakalagay ay hindi yung verification. Hindi sila tinanong kung nabasa nila, hindi sila tinanong kung naintindihan nila ang kanilang binasang reklamo, at hindi rin sila tinanong kung may personal silang alam sa mga sinasabi ron, at hindi rin sila tinanong kung sa ibang mga bagay na sinabi ron ay nakabase ba yan sa mga dokumento na authentic. Ang nangyari, parang parang ordinaryo na affidavit. Ang tawag namin dyan, jurat. Ang sa jurat naman po, nakalagay lang ganito. Halimbawa, gagawa ka ng affidavit of loss. Pag ginawa mo na wala pong aking pitaka nung ako'y pumunta nung isang araw sa SM Santa Mesa, alas 2 ng hapon, petsa ng February 15. Next. Sinabi niya, nang ako'y bumili sa Goldilocks, ay nakalimutan ko ang aking pitaka, kaya bumalik ako sa Goldilocks. Pagbalik ko sa Goldilocks, hindi ko na nakita ang pitaka. So, ang tanong ngayon, totoo ba yung sinasabi niya? Sa jurat po, sa affidavit of loss, walang tanong kung totoo yan o hindi. Sinasabi lang na ako'y nanumpa sa affidavit na ito sa aking sinabi na nawala ang aking pitaka, ako'y nanumpa sa harap ng abogado. Ganun lang. Walang pagtatanong kung anong basihan mo, may personal ka na alam. So, ibig sabihin, pag sa jurat lamang, pag mapatunayan na mali, na hindi totoo yon, pwede kang ikukulong sa dahilan sa perjury o pagsisinungaling sa panunumpa. Okay? Ngayon, tingnan naman natin ang verified na reklamo. Hindi lamang po sa pagsisinungaling ang pinag-usapan. Kailangan tanungin siya na meron din siyang genuine na o lehitimo na mga ebidensya para sa kaso. So, malaking pagkakaiba. So, ang ginawa ng Kongreso o ng House of Representatives sa pang-apat na reklamo nila na pinurward sa Senado ay parang jurat lamang ang ginawa. So, tanungin mo kahit sinong abogado, hindi po pwede ang jurat. Hindi nga sinunod ng House of Representatives ang kanilang reklamo. Kung gusto niyo, tingnan ninyo, basahin natin ang jurat ng ang jurat na ginawa nila. Okay. Sa Senate yun. Saan ba yun? Ito. Sa House of Representatives. Sana magbukas. So, patuloy muna ako discuss habang inaantay ko itong pag-download ng aking hinahanap na dokumento. Punta muna tayo sa number 3, step number 3. Ito na pala ang kwan. Ito na pala ang kwan. Ay, hindi ito pala. Hindi ito. Tingnan natin itong sa batas ng House of Representatives kung paano verification. Meron silang nilagay rito sa kanilang rule o batas ng House of Representatives. Sinabi dito Section 3, an impeachment complaint is verified by an affidavit
that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. An impeachment complaint required to be verified, which contains a verifications based on information and belief or upon knowledge, information and belief, or lacks proper verification shall be treated as unsigned complaint. So kung matreat siya as unsigned complaint, hindi siya ngayon papasok, hindi siya makonsidera na reklamo. Yan po ang sitwasyon. Kaya pinaliwanag ko sa inyo na sa paragraph 2, yun ang kinakailangan na verify. Tatanungin muna ang nagpumirma kung talagang alam niya, nabasa niya, may ebidensya ba siya. Yun po ang pinaka-importante. So sa number 3, pagkatapos na ma-assess na ngayon na kompleto na nabasa niya, at nagsasabi siya, nangako siya na may katotohanan at may base sa mga ebidensya niya na dokumento, ito ngayon ay iniutos ng paragraph 2 ng ating konstitusyon sa Section 3, Article 11, na kaagad-agad in 10 session days ng House of Representatives, ibigay kagad sa kalendaryo sa plenaryo, sa House, buo, lahat ng congressmen or majority of them or the quorum of them ay present. At doon sila magdidesisyon kung hindi nga desisyon eh. Sinasabi, shall submit its report. Kasi napatunayan na tinayuan, pinanindigan ng nagreklamo na may katotohanan ang reklamo at may ebidensya at na alam nila, ay automatic na iniutos ng konstitusyon na ibigay sa House. Ibig sabihin sa House, sa kabuuan ng House, sa loob ng if shall be included in the order of business within 10 session days. Ibigay na kagad sa House within 10 session days. Anong 10 session days? Hindi kasama po ang holiday. Hindi kasama ang araw na walang session ang House of Representatives. So magbilang ka ng 10 araw. So kung 10, depende kung anong araw sila nagsisesyon. Okay. So sa 10 session days, it could be 1 session a week. So kung 1 session a week, it could be 10 weeks. Diba? Ganun lang kasimple. Pero may utos na pagka 10 session days, i-refer kagad sa committee. Walang discretion o walang power ang House of Representatives kapag kinanggap na at kapag ni-refer na, kapag na-verify na ang reklamo, ay walang choice. Walang choice ang House na sabihin hindi namin tanggapin yan. Hindi namin tanggapin yan. Hindi namin i-refer. Kasi ang utos ng Constitution na once na ma-verify ang reklamo ay kagad ibigay sa House of Representatives na kabuuan at ikalendaryo na pag-usapan sa loob ng 10 session days. Pag sinabi na session days, depende kung ilang araw nagsisesyon ang Kongreso, ang House of Representatives. Pwede mo sabihin 2 beses sa isang linggo. So kung 2 beses sa isang linggo, maaaring 5 linggo lamang tapos na. At inuutos dito na sa loob ng tatlong session days naman ay ibigay sa committee na in charge. Anong in charge na committee? The House Committee on Justice. Okay? So, House of Committee on Justice, tatanggapin dapat. Ibig sabihin nito, dito tayo sa number 2, obligado po ang House of Representatives. Wala silang choice na tanggihan ang reklamo kapag na-verify na. Pag natanggap nila, ay ikaagad ibigay nila sa House Committee on Justice sa loob ng 3 araw. So, dito tayo ngayon, iikot-ikot ang ating problema. So, ibig sabihin, kapag may reklamo na na-verify at pinindorso ng congressman, ay obligado po ang Secretary General na ibigay
sa pamunuan ng House of Representatives o sa kamay ng Speaker. Kuha nyo? O, ganun lang kasimple. Ibig sabihin, wala pong choice ang Secretary General at saka House of Representatives kung ano ang gagawin pagkatapos, kung ibasura ba nila kaagad o hindi. Walang choice. Kung hindi, tatanggapin ng House ng Speaker at magpatawag siya ng pangkabuuang session o hearing at itatalakayin nila. At sabihin nila ay inuutos sa atin ng Constitution, wala tayong choice, kundi ibato natin, ibigay natin sa Committee on Justice, na siyang proper committee. Okay? So itong Committee on Justice, yun naman po ngayon ang mayroong choice kung i-recommenda nila ang reklamo o hindi bilang impeachment complaint. So nakuha nyo na? Oh, ibig sabihin, kung na-refer na ng kung na-refer na sa Committee on Justice ay ang kasunod sa kapala magsisesyon na mayroon ng choice ang Senado, ang Kongreso at ang mga House of Representatives na bumubuo ng Kongreso kung aksyonan nila pabor o hindi. So yan. So diyan tayo ngayon magkatalo. Ang sinasabi naman sa dating mga kaso ng Supreme Court, ang pinakamalapit na kaso na pag-usapan patungkol dito ng Supreme Court ay yung kaso laban kay Merceditas Gutierrez at ang kaso na sinampa ni Attorney Augusto Francisco laban sa kay Gloria Macapagal Arroyo. Sinabi ng Supreme Court sa kaso ni Augusto Francisco na kapag sinasabi natin na kailangan hindi dapat, bawal, kailangan pala isang impeachment proceedings lang ang ma-initiate laban sa i-impeach mong tao. So ang wordings, impeachment proceedings, hindi impeachment complaint. Pag sinabi mo impeachment complaint, yan verified complaint. Okay? Pero pag sinabi mo impeachment, buong proseso. Pero pag sinabi mong verified complaint, unang proseso yung pagsampa doon sa House of Representatives na kinakatawan ng Secretary General ng House of Representatives. So, wala siyang pag matapos niya ma-verify na nagsabi ang pumirma na nabasa namin, naintindihan namin ng buong buo at may mga basehan yan, may ebidensya, wala siyang choice kundi ibigay sa House of Representatives. Ang House of Representatives na kinakatawan ng Speaker ay wala ring choice. Kailangan ibigay niya kagad sa proper committee na in this case ay Committee on Justice sa loob ng 3 session days. So, yan po. Ngayon, ang crucial sa tanong natin, pwede pa ba ang pang-apat na reklamo ng impeachment na inaksyonan ng House of Representatives na matatanggap ng Senado? Yan ang tanong. Kung hindi, basura na siya sapagkat ang nagbabawal ay yung paragraph 5 ng Section 3 ng Article 11 ng Constitution natin. Ulitin ko lang, basahin ko lang sa English ang sinasabi, naka-highlight, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within 1 year. So, very clear, ha? So, tingnan natin ngayon, ang tanong natin ngayon, kung reklamo ang inaksyonan ng House of Representatives ay yung pang-apat na reklamo ng noong February 5. Kung dapat ba yun? Dapat tanggapin pa ba natin ang reklamo ng House of Representatives o hindi? So, yan titingnan natin ngayon. So, tingnan natin, ano bang ginawa ng House of Representatives? Wala po silang ginawa na pag-refer ang Secretary General ay hindi niya binigay sa Speaker ng House yung December 2 na reklamo
matapos na ma-verify, mapirmahan ni Congressman Percival Sendanya, ay pinatulog lamang doon. Hindi inaksyonan. Tapos noong December 4, nagsampa naman grupo ng makabayan congressmen na sina Franz Castro, Arlene Brosas, at saka si Raul Manuel noong December 4. Nako, pinatulog din, hindi rin inaksyonan. So, ibig sabihin, hindi sinunod yung utos ng konstitusyon na ibigay sa Kongreso within 10 session days ang mga reklamo. So, ibig sabihin, ulitin ko lang, 10 session days, depende kung ilang session ang nangyari. So, ibig sabihin, kung dalawang reklamo, pwedeng i-refer ng Secretary General sa House of Representatives ng sabay ang dalawa. Or yung pangatlo na sinampa noong December 19 ay dapat within 10 session days ay na-refer din. Okay? So ngayon, pag na-refer, sana aksyonan within 3 days ibigay sa proper committee na Committee on Justice. Pero ang katotohanan, ang December 2 na reklamo, ang December 4 na reklamo, ang December 19 na reklamo ay hindi inendorso ni Secretary General Reginald Velasco kay Speaker Martin Romualdez. So ano ngayon ang tanong dito? Bakit hindi mo inendorso? So, ibig mo sabihin, yung hindi pag-endorso, may karapatan na to si Sara Duterte sa kanyang reklamo para sabihin na ang pang-apat na impeachment complaint ay hindi na pwede matanggap kasi nilabag na ang one impeachment rule sa isang taon. Okay? So, iyan ang tanong natin ngayon. Let us look at this issue not on whether or not you like Sara. Wala tayong pakialam kung pabor kay Sara o hindi. Ang atin lang, ang proseso ang titingnan natin. Kung ano ba talaga dapat proseso. At nasunod ba? O, dito, ang proseso sa House of Representatives sa tatlong complaint ay hindi nasunod. May obligasyon ang House of Representatives na aksyonan ang tatlong reklamo. Pero hindi inaksyonan. Anong ibig sabihin yan kung hindi inaksyonan? Ang ibig sabihin po niyan ay inabuso nila ang kanilang kapangyarihan bilang congressmen. Pangalawa, nilabag nila ang simpleng utos ng Constitution sa Section 3, Paragraph 2, Article 11 na nagsasabi na within 10 session days ay ibigay na kagad sa opisina ng Speaker of the House para mapag-usapan kung ang mapag-usapan na maibigay, maibato sa committee. Yan po ang nilabag nila. Hindi nila ginawa yon. So, ang argumento ng mga kampo ni Sara, at dahil pinatulog ninyo, ay nawalan ng karapatan si Sara Duterte na makakuha na kung anuman ang karapatan na pwede niyang kunin sa tatlong reklamo. Yan ang argumento nila. At dahil sinadya nila ay may malisyo, may malisya sa mga congressmen na hindi nila pinatulog na hindi inaksyonan sa loob ng 10 araw ng sesyon. Nakailang sesyon na ba sila? Ang dami ng committee hearings na nangyari bago mag-10 days. Mahigit 10 days na po ang lampas ng sesyon nila. At kung mahigit 10 days na, nilabag nila ang konstitusyon. So kung nilabag nila ang konstitusyon, isa lang pong ibig sabihin, number one, may grabing pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Ang tawag dyan, grave abuse of discretion. So number 2, kung hindi nila inaksyonan ang reklamo, ay pwedeng sabihin na dapat kukuha ng karapatan si Sara doon. So kung kuha siya ng karapatan, dapat inaksyonan. Kasi kung kuha siya ng karapatan dyan, panlaban niya sa pang-apat na reklamo na siyang inaksyonan. Kasi may karapatan si Sara o kahit sino man
presidente man kung siya man ang kinakasuhan, na hindi siya makakasuhan sa loob ng isang beses, more than one sa isang taon. So, yan ang karapatan niya ngayon. So, yan po ang subject matter ng kanyang kaso na sinampa. So, ito, ipakita ko sa inyo. Tika muna, diretso muna natin. Ang pangatlo ay kung magbubuto 1/3 ng members of the House, tuloy-tuloy na yon. So, dito, wala masyadong problema dito sa mga salita na ginamit. Tapos sinabi pa rito, the vote of each member shall be recorded. So ito ay nagtutukoy sa reklamo na dumaan sa Committee on Justice na pagbuto-butuhan. Okay? Pero dapat bago bumuto ang committee ay kailangan i-forward nila at pagkatapos halimbawa manalo sa committee, i-forward nila sa House na kabuuan at pagbuto-butuhan nila. At kailangan lamang 1/3 na boto. At nire-require ng konstitusyon na hindi lamang bibabutse, kundi ay magpaliwanag, i-record talaga ang boto. Kailangan boto, hindi ng perma ang nakalagay. Okay? So number 4, in kaso, sa sitwasyon ng verified complaint o resolution ay sinampa ng isa sa bawat tatlo na miyembro ng House of Representatives, yan ay automatic na magiging articles of impeachment. At sinabi na yung trial ng Senado ay dapat magsimula kagad. Forthwith ang sinabi. Yan ay kung isubiti kagad nila sa Senado. Yan sa paragraph 4. Sa paragraph 5, bawal na mahigit sa isang reklamo, bawal mahigit sa isang impeachment proceedings sa proseso pinag-usapan. Hindi ka pwede magsagawa ng proseso na more than one sa isang taon laban sa isang tao. Tapos number 6, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Number 7, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. But the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law. As number 8, the Congress shall promulgate its own rules and procedures to effectively carry out the purposes of this section. Ang ibig lang masabihin na number 8 ay kung may mga malabo na sinabi ang konstitusyon, saka pa lamang sila papasok at ikaklaro nila. Pero pagdating po sa pagreklamo, wala pong malabo. Pagdating sa number 2, na pagtanggap ng reklamo, ang obligasyon ng Secretary General, tanungin niya ang pumirma, nabasa mo ba lahat ito? Opo. Naintindihan mo ba lahat ng binasa mo? Opo. Meron ka bang mga katotohanan ba lahat ng sinabi mo rito? Opo. Yung ibang sinabi mo na personal mo bang alam yon na katotohanan? Opo. Yung iba naman, alin dito ang hindi mo personal na alam? Ituturo niya. At kung hindi mo personal na alam, may suporta ka ba rito na mga ebidensya? Opo. Ganoon lang kasimple. Ebidensya mo, dokumento ba? Opo. Ayun. Kung natapos na yon, automatic, walang choice ang Kongreso. Ulitin ko lang, walang choice. Kailangan sa loob ng 10 araw na sesyon ay ibigay na kagad ng Kongreso magagawa na kagad ng session o meeting para pag-usapan ang natanggap na reklamo. At wala silang choice na ibasura, kundi ibigay nila sa proper committee na this time, yan po ang Committee on Justice. At ibigay nila dyan sa loob ng 3 session days. Okay? So ngayon,
Ang tanong lamang natin mag-focus, ano po ang mangyari ngayon sa unang tatlong reklamo na sinampa laban kay Sara? Kumo ang pang-apat ang ginamit. So, yan pong ang tanong natin ngayon. Ang sagot ko rito ay magbibigay po ito ng kadelikado sa reklamong sinampa. Bakit po delikado? Kasi ang argumento nila ni Sara, dapat kung walang malis siya, kung umakto kayo at wala kayong maitim na balak, ay dapat inaksyonan nyo na muna yung tatlo. Pwede kayong magtanggap ng pang-apat, aksyonan nyo muna yung tatlo. At doon sila sa committee mag-action at pwede nila pagsama-samahin yung tatlong reklamo. Pwedeng gagawin. Or pang-apat, isama na sa apat. So ngayon, dahil ganun ang ginawa nila, may pang-abuso na nangyari sa ginawa ng ating mga congressmen. At kung may abuso, ang sabi ko, delikado. So delikado, ang argumento ni Sara Duterte sa kanyang petition ay ito. Pakita ko sa inyo. Titingnan nyo ha. So ito. Sara Duterte versus in her capacity as the Vice President versus House of Representatives. Yan. Tignan natin sa baba. Ang GR number niya, 278353. Sinampa noong February 18, alas 9:07 ng umaga. Yan, petition for certiorari and prohibition. So hinihingi nila sa petition na patigilin, na huwag tanggapin, patigilin ang impeachment proceedings na sinampa ng House of Representatives. Impeachment proceedings sa pamamagitan ng pag-umpisa sana sa pagsampa ng membro ng House of Representatives. Ang kanilang katwiran ay ganito, issue a writ of certiorari to nullify the fourth impeachment complaint filed by 215 members of the House of Representatives on February 5 for violating Section 3, Paragraph 5, Article 11 of the Constitution na nagsasabi, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period. At dahil diyan, dapat pigilan sila ng Supreme Court. So, yan po ang kanilang tanong. Ngayon, nais ko lang puntusin na ipapaalam ko sa inyo ang tanong, may authority ba ang Supreme Court tatanggap ng reklamong ito? Ang sagot ko, may authority at aksyonan ng Supreme Court to. Bakit? Kasi sinasabi rito na nag-abuso. So ang tanging pamaraan lamang para magkaroon ng kapangyarihan ang Supreme Court na titingnan ng isang petisyon ay kung merong pang-abuso na ginawa ang isang opisina. So pang-abuso, yung hindi inaksyonan, yung tatlong reklamo ay pang-abuso na ginawa ng House of Representatives. So yan po. So sa tanong kung matatanggapin na Supreme Court o hindi, tatanggapin po. Wala akong duda dyan. So sa tanong na lang, kung mananaig ba yung pang-apat na reklamo o hindi, ang sagot ko, nagdidelikado. Kasi nga, matapang din ang argumento na malisyoso kayo, sinadya ninyo na hindi ipasa ang naunang tatlong reklamo. Yun po ang argumento ni Sara Duterte. So, okay? So, yan lang sasabihin ko na delikado dahil hindi inaksyonan. Pero kung ako tanungin mo, kung ako ang justice sa Supreme Court, depende pa yan sa justice ng Supreme Court, ay pwede kong sabihin, yung hindi nyo paggalaw ay tantamount na kayo ay may karapatan na ngayon ang nagreklamo na sabihin niya, tanggap na po reklamo ko. So, ibig sabihin, kung tanggap na, diyan na lang magsisimula ang pagbibilang ng isang taon. So, tanggap, yan sabihin, initiated na siya.
So, ibig sabihin, dahil hindi kayo gumalaw, I am now entitled because I have the right to speedy, impartial, and public trial. Ganun po ang karapatan ng mga kumaso. So mga kumaso, sila ni Percival Sendanya na nag-endorse at sila ni mga Makabayan Party List congressmen na si Arlene Brosas, Franz Castro at Raul Manuel ay may karapatan na dapat aksyonan. At dahil hindi aksyonan, ibig sabihin, good as approve ang kanilang reklamo at isasampa na lang sa Senado. Good as initiated na ang proseso. Yan ang aking nakikita dyan. So kung ganun mangyari, nako patay. Kung ganun ang interpretasyon ng Supreme Court, automatic po na ibabasura ang pang-apat na reklamo na ginawa nila. So pakinggan muna natin ang view ni Antonio Carpio na dating Justice sa Supreme Court. Kailan ba makakonsider na initiated ang isang impeachment complaint? Kasi yung isang argument ng mga petitioners sa Supreme Court ay dapat may 1-year ban na daw. So yung sinasabing fourth complaint, hindi na dapat yun in-entertain kasi there were 3 others that already came before. Well, under the rules of the House, under the decision of the Supreme Court, the 1-year ban starts from the referral of the verified complaint to the Committee on Justice. Ayan ang ban ng 1 year magsimula kung na-refer na sa Committee on Justice. Ang tanong ngayon, paano hindi ni-refer? Ito si Edgar Tisa, basahin ko, sorry engineer, magkaiba tayo ng pananaw. May sariling rules sa Kongreso. Ganito lang po ang masasagot ko dyan, paring Ed, Gortisa, ay hindi naman kita po pare, pero yung pare, pagtawag sa pare, parang endearment lang yan. Dahil mahal kita. Dahil ikaw subscriber, mahal kita. Ganito lang po yun, Ed. Hindi po pwede manaig ang rules of procedure ng House kaysa Constitution. Maaari man sabihin ng House kung ano-ano man sabihin sa rules of impeachment nila, pero hindi siya manaig sa Constitution. Pero just to serve your purpose, buksan natin ngayon ang rules ng House of Representatives at ipakita ko sa iyo. Analisahin natin na sabay-sabay. Ito po ang rules ng House of Representatives. Basahin po natin na sabay-sabay. Ito, nakita ba niyo? Basahin natin ang patungkol sa mula umpisa. Total, maigsi lang naman to. Rule 1. Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, House of Representatives. Rule 1. Applicability of rules. This rule shall apply to all proceedings for impeachment. Okay, alam na natin yan. Rule 2, initiating impeachment. Ito pag-initiate. Paano mag-initiate? Kasi once lang i-initiate. So itong sinasabi ng House of Representatives. The mode of initiation. Number 1, letter A, by a verified complaint for impeachment filed by any member of the House of Representatives. Yan ang unang proseso. So nakita nyo na, Ed. Ngayon, pangalawa, proseso, verified complaint filed by any citizen. Pero, inendorso ng isa sa mga congressman. Okay? Nakita nyo? Number 3, verified complaint na pinirmahan na nilagda ng lahat ng tao. So, tingnan mo paano mag-verify. Initiating impeachment. So, although ang salita nila initiating, dapat dito ay mode of starting to initiate an impeachment. Kasi sa decision ng Supreme Court sa Ernesto Augusto Francisco versus House of Representatives ay nagdesisyon ng Supreme Court na yun na dapat sundin natin. Kahit yung mga bagong Supreme Court, hindi na pwede suwayin yun. Ang sinabi, kapag impeachment initiation, nagkaroon na ng initiation kung ang reklamo ay verified at pinasa sa House for the order of business in 10 session days at pinasa sa pag-refer sa Committee on Justice. Ganun lamang po. So, okay? So, ano sinabi ni Paring Ben? Sabi niya, may sariling role sa Kongreso. Oyun, sabihin ko na sa ngayon, hindi mo po pwede pagbasihan ang rules ng Kongreso. Kaya pag may basa, hindi siya po pwede manaig sa Konstitusyon. Okay?
So, ang konstitusyon po ay hindi mo baliwalaan, Ed, ha? Kasi kung mag-oras na magkontra-kontra ang rules ng kahit anuman opisina, laban sa konstitusyon, ang mananaig po ang susundin ang konstitusyon. Yan po kasi, bakit? Pinakamataas po na batas sa Pilipinas ang konstitusyon. So anyway, sinasabi ko lang yan, basahin natin ulit, ha? Sa Section 3, filing and referral of verified complaints. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by a citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary and immediately referred to the Speaker. So yan ang utos. Itong susundin kasi hindi nakalagay sa Constitution, sundin natin ang detalye na nilagay ng House Rules na ibigay nyo sa Secretary General. Yan siya. At saka dadalhin niya sa Speaker. Yan sinabi. So dahil hindi naman nakasulat sa Constitution yan, dito tayo ngayon magsasalig o aasa sa kung anong sasabihin ng House of Representatives Rules of Procedure. So next paragraph, an impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of its personal knowledge and based on authentic records. Yan sinasabi ko kanina. Hindi pwede magsampa ka ng reklamo na hindi mo nabasa. Next, paragraph 3, an impeachment complaint required to be verified which contains verifications based on information and belief or upon knowledge or information and belief or lacks proper verification shall be treated as an unsigned impeachment complaint. So it applies only to the complaint, no? Impeachment complaint. So yung complaint na tinutukoy dito, yun yung pong sinasampa sa office ng Secretary General. Hindi pa yung articles of impeachment na sinumite sa Senado. Next, paragraph 5. 5 ba ito? Paragraph 4. The Speaker shall have it included. O shall, pag sinabi, obligado ang Speaker, shall kasi ang salita. Including the order of business within 10 days from receipt. Ang problema, 10 days yung nilagay nila, hindi 10 session days. So, ibig sabihin, 10 days. Obligado nga yung Speaker in 10 days from December 2, dapat sa loob ng December 12, na i-refer na kalendaryo na ito. At tapos yung December 4 sinampa, ay dapat December 14 na kalendaryo na rin ito para pag-usapan. Tapos ang December 19, dapat December 29 na kalendaryo na rin para pag-usapan. At pag nakalendaryo, ibato na kagad nila na sa loob ng 3 session days sa Committee on Justice. So, Ed, nakita mo ba, Ed, ang batas natin? Yan po yun na sinasabi. So, ngayon, kung ganon, ang sinabi naman sa decision ng Supreme Court sa Francisco versus House of Representatives ay hindi ka na makapagsampa ng reklamo more than once sa isang taon from the initiation of the impeachment complaint. So, na-initiate na ba? Ang tanong sa ganito, dahil hindi nila inaksyonan, yun lamang pong tanong ko. Dahil walang nakalagay sa House of Rules kung initiate nila o hindi, pero ginawa nila ay hindi nila inaksyonan. So, iyan ngayon ang tanong. Ang tanong, kung ini-initiate na ba, makonsidera na ba na na-initiate na? Kung hindi inaksyonan? Mula ng pagsampa? Ngayon, dahil hindi inaksyonan at may mali siya, alam naman natin may mali siya eh. Sinadya nila na hindi inaksyonan eh. So ngayon, ang tanong naman dyan ay, makabenepisyo ba kay Sara para i-invoke ni Sara na hindi pwede tanggapin ang pang-apat kasi nasa loob siya ng isang taon ng sinampa, February 5, tapos December 2 ang iba, December 4, December 19, at kahit mag-plus 10 ka pa, maximum is December 29. At pag plus 3 ka pa ulit, December o January 2. So dapat January 2, nasa kamay na ang either isa sa tatlo na yon, nasa kamay na siya ng Committee on Justice. Hindi ginawa. Ano ibig sabihin? Nag-abuso sa kanilang kapangyarihan ang House of Representatives. So ang tanong ngayon, yung pag-abuso ba niyan ay magbibigay ba ng karapatan kay Sara Duterte na
pwedeng sabihin na ikonsidera na meron ng naunang impeachment proceedings na umpisahan. Yan lang tanong. Kung masasabi dahil hindi inaksyonan at kung sinasabi ng Supreme Court na umpisahan na yan, ikonsidera na umpisahan na, ay wala na, dead in the water na po yung pang-apat na impeachment complaint. Nag-analisa po tayo base sa basic law kung ano ang sinasabi ng batas, verba leges. Hindi tayo nagbibigay ng opinion dyan. Ang opinion niya matindi, konting opinion lang ako, base naman kung anong nakikita natin sa batas. Okay? So, I hope so naintindihan na ninyo. Tatawag na lang ako, mabilisan tawag. Si Super Mamsi, tapos Music Lover, tapos si Terminal 1, attorney, having said that, di ba nasa presidente at SP pa rin kung itutuloy ang impeachment? Ay, hindi po. Wala sa presidente. Ito magagalit sa attorney Pelayo sa inyo pag sinabi. O ngayon, tanong natin, may pasingit lang ako bago ako mag-out. Pwede ba magbigay ng utos si BBM sa Senado na umpisahan ang impeachment trial? Anong sagot? Sige, hula kayo. Ang sagot po ay hindi. Bakit po hindi? Kasi paglalabag na yan sa independence. Paglalabag na yan sa checks and balances. Paglalabag na yan sa separation of powers. Hindi pwede makialam ang Office of the President sa trabaho ng Senado. At hindi rin siya pwede makialam sa trabaho ng House of Representatives. Okay? Just the same, vice versa, hindi rin pwede makialam ang Senado sa Office of the President. Ganon din ang House of Representatives. Okay? So, naintindihan na ninyo? Hope so, naintindihan ninyo. Capricorn December, tubunyog yung kaso na ginhambal kay Edwin Tulfo. Ito na po, ang na po, may lalakarin lang ako, pero para sigurado, bukas sa Lunes ko na isampa, may lakad kasi ako ang inaantay ko lang po kasi si Mr. Felix Cabalquinto ay hindi pa siya nagpadala ng kanyang pinirmahan na dokumento. Pero kung hindi pa makarating ngayon, isampa ko na to sa Lunes na kahit walang pangalan niya, tanggalin ko na lang pangalan ni Felix Cabalquinto. I hope so, Felix, nakikinig ka. Pinasa ko na po sa iyo, pirmahan mo na at ipadala sa akin sa Lalamove. Para maisampa natin. Iyan lang po nagpapatagal. Cheryl Andres, sino pa si Capricorn December ay nagtanong sa tungkol sa reklamo. Reggie Regal Felipe, tapos Mamila LV, Rizalina Ansero, tapos Abisya, sana tulungan mo si BP Sara at Tony Toto kasi pinagtulungan siya. Wala ata ang konting respeto sa Vice President. Sa personal interest lang habol nila. Christian C. Saldiver, yes. Jamie Erpegida, magandang umaga, Dr. Engineer. Nam TV, Ireneo Villanueva, Toto, you think your argument is right, why don't you join the defense panel? Ay, hindi po ako na po, bakit ako sama? Gusto ko ma-impeach siya we are only discussing what happened, okay? Hindi pa ako nagdi-discuss ko anong opinion ko kay Sara o hindi. Hindi natin dinidiscuss ang merito, ang laman kung may ebidensya ba o wala. Ang nagdi-discuss lang natin ay yung proseso kung pasok ba ang depensa ni Sara na ibasura na ang pang-apat na reklamo dahil may nauna ng 3 na reklamo na hindi inaksyonan ng House of Representatives. So eventually, ang tanong dyan, dahil sa hindi pag-aksyon, pwede bang sabihin na bawal na ang pang-apat na reklamo? Yan lang po sa maiksing tanong, sa panagalog na tanong. Sabi ni Ching, Maria Alexandra Tugas, good morning, Attorney Engineer. Good morning din kay Daddy Lo, Cheryl Andres, bali 3 na kayo ML. Ano yung ML? 3 na kayo ML. Hindi ko alam anong ML. Si ML o mamamayang liberal? Reggie Regal Ford, Dr. Toto, pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Pwede po makialam ang Supreme Court sa impeachment kung may reklamo na may kasamang reklamo
na nag-abuso ang isang opisina. This time, nakita kong abuso ng House of Representatives sa hindi pag-aksyon sa reklamo na unang 3 reklamo. Kaya makikialam na po ang Supreme Court dito. Hindi pwede sabihin ni Mr. Drilon na dahil all impeachment cases ay to be decided by the Senate, ay hindi na daw makialam ang Supreme Court. No, hindi. Ang ating Supreme Court po ay specifically, expressly binigyan ng kapangyarihan ng Konstitusyon sa Section 1, Article 8 na nagsasabi ito ay may karapatan na makikialam sa mga kaso kung merong grabing abuso sa kapangyarihan na ginawa ang isang opisina kahit pa iyan ay independent office o hindi. This time, nag-abuso ang House of Representatives sa hindi pag-aksyon sa 3 reklamo na nauna. Kaya tatanggapin ito sigurado ng Supreme Court. Okay? Yan lang po. Ang sinasabi ni Drilon na hindi pwede ay baka ang sinasabi niya yung Constitution ng United States of America. Kasi ang Supreme Court ng United States of America ay pwede sila makialam na sa kanila yan, pwedeng hindi. Pero sa Pilipinas, ang Supreme Court, na paring Dani, ay walang choice kundi tanggapin ang kaso basta mayroong aligasyon na grabe pag-abuso sa kapangyarihan. Okay? Ganun lang po kasimple. So, Ireneo Villanueva, Toto Dilla Flores case had a lot of irregularities when her case filed at the Supreme Court. Still, she has been removed from the public servant position. Sino ba si Dilla Flores? Alamin ko kung sino si Dilla Flores. Tapos, music lover, i-withdraw na lang ni Sara ang pera niya sa BPI. Malalaman na yan kung meron. Bakit niya i-withdraw? Music lover. Oo, Ma'am Cheryl, nakita ko sa live nito ni Enzo kagabi. Ano bang tanong ni Ma'am Cheryl? Cheryl, ano sa bagay ang sayo may white sa gitna? Cheryl, ano bali 3 na kayo. Sila pala nag-uusap. So, Van Halen, dapat tanggalin si Sara Tikulong. Music lover, malalaman nyo naman sa mga post ko, si music lover pala, si ML. Nakalimutan ko. Sa post ko kung ako'y talaga yan sa tagal nating pagpapalitan ng comments sa Mamsi channel. Okay, Mamsi, imbitahin mo ako minsan Bernardo Minjula Indalagim. Good morning, Kabunyog, Senator, Dr. Attorney Ginger Toto Kausing, watching from Barangay Commonwealth, Quezon City. John Paul, bakit pa hindi nasimulan ng impeachment trial? Itanong mo po yan sa mga senador. Hindi natin pwede tanong sa Senate. Pero yung petition na inuutos na hinihingi sa Supreme Court, utusan ang Senado na simulan na, ay pwede rin yun tatanggapin. In fact, tinanggap na nga ng Supreme Court Kasi pwede mo sabihin na yung hindi pag-akto sa forthwith na dapat umpisan ay pwede mo rin tawagin na pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Kaya nag-umpisa na, nag-utos na ang Supreme Court na sumagot ang Senate sa sinampa ni Attorney Hinirelli ba yun? Yan. So, alabakan natin yun. Tapos, Jerlyn Patawig. Sir, di po ba 12 months ang isang taon? Yes, 12 months. Kung December sinampa, yung 3 impeachment complaint, alongside 3 months, palang nakalipas na sabihin ko, wala pa pong 1 taon. O wala pang 1 taon, sinampa ng pang-4. Hindi, yan ang argumento ni Sara. Abisya, Atty. Toto, ano masabi mo sa kaso ni Marcolita at ni Commander? Ay, hindi mo na ako nakikialam niya, pare. Sa totoo lang, ang kaso ni Marcolita at sa ni kay Tariela ay isang bagay, pasensya na, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng fake news. Tapos nagkabati-batian na pala sila, mali lang pala pag-interpret naman ni Marcolita. Mali din ang sinabi ng may interpretasyon din mali si Atty. Tariela, J. Tariela. So, just in case of misunderstanding sa dalawang yan,
Wala akong masasabi sa dalawang yan. Cheryl Andres, correct email. Lumi Sosik, in your dream. Lucy Dakanay, simulan na yan para magkaalaman na. Epipanyo Krami, mali ang Congress, di pa tapos report ng COA, hinusgahan na may nilabag. Tapos music lover, kapag nabuklot na ang bank account ni Nadigong, yan ang pinakamalakas na reklamo sa 7 reklamo na nilagay nila. Si Ben Lopez, sana ikaw kinuha ni Sarah Engineer. Alam mo lahat na mabuhay ka. Salamat naman. Pero kung kukunin niya ko, hindi ko tatanggapin. Charlie Mujica, magandang umaga po, Attorney Kausing, watching from Region 5. Maray na aga sa Region 5. Tapos Music Lover, Antonio Bensuceso, mabuhay. Edgar, paring Ed, Gatisa. Okay, at least nakaintindihan tayo, ha? Si Terminal 1, ang tanong dyan, Attorney, bakit may batas bang sinusunod si Tamba at Makoy Araneta? Pare-pareho silang lumalabag sa batas, eh. Music Lover, may desisyon na dyan. Ang House Secretary General, wala raw nilabag sa filing ng impeachment, kaya ang bola nasa opisina na ni okay, Evelyn Pedrera, kasi pagtatanggol niya yon sa may dahilan na mamatay din. Hindi ko mabasa, hindi ko maintindihan, sa pasensya na po. Rapid toll free, ang Tulfo niya, Rafi Tulfo, ang spelling niya Roughy, Tool, tapos Foe, Fu, alias Pulangdit. Di, pag di mo alam, di ka sure, huwag magsalita, sabi niya, Ed. Manam TV, hintay pa kasi may pasa yung vice cam budget. Lili Molino, sa totoo lang, tingin ko may kinalaman sa vice cam budget ito, eh. Ang pagsampa ng minadali. Pag minadali talaga, daming mali. Lili Molina, Atty, pwede ba i-suggest na lang ni BP Sara na ituloy impeachment? Kung ako tanongin mo, dapat tuloy impeachment. Kasi kung ako ang abogado niya, mananalo siya dyan. Sa totoo lang, hindi ako nagmamayabang. Pero ito yan, hindi ko naman tatanggapin na maging abogado niya kasi unang-una disbarred ako. Pero kung advisor, hindi rin ko rin tanggapin. Bahala siya sa buhay niya. Siyempre, marami ding mga ebidensyang iba pa na hindi na ipakita. Ang issue ay ayaw gawin ni SP yung constitutional duty niya. Duty bound sila sa spare bound. Alam mo, pag sinabi mo duty bound, lahat naman duty bound. Ang pinaka-issue dito, Sir Polo, ay kailan ba ang forthwith? Ang sagot niya ng mga senado, mga justice, kagaya kay Justice Ascona, ay kung walang reasonably na delay, ay pwede yan, forthwith pa rin. So, Boss Doc, anong mangyari sa impeachment? Sa tingin nyo, may impeach pa ba? Opo, hindi kami tingnan natin, pero mukhang malabo, eh. Kaya sabi ko, title ko, delikado, eh. Sa third day, good morning, Dr. Toto, kasi nabutan ko rin live. Correct po, Doc, kasi isa pa, once na nakialam si Bibi, may parang kinain niya ng salita niya. So, matagal na palang nilalabag ang konstitusyon. Matagal na po. Si John Ray, Dr. Kasing 2028. Kade, yes, no effect ang pang-apat dahil imagine, binasura ang 3. Yon. Magandang mga argumento yan, ha? Inaamin ko. Jamil Ali, sana mag-file kayo ng intervention. Kayo pabor sa kaso nila Torion at VP dahil nakikita nyo ang sobrang pang-abuso. Actually, nakinig lang yan sila Torion sa akin. Matagal ko nang binabanggit yan. Okay? Hanggang dyan na lang at alis na po ako.